Ito piling song si Kuan, si Zia. Siya mo piling song. Saya song. Pinaprayer si Kuan. Hello. Good morning, everyone. Good morning. As we start our song service, let us start with a prayer to be given to us by them. Let's pray. Our great and heavenly Father, Lord, as we start our devotional this morning, we praise every day next to Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. For opening song, let us sing I Sing the Mighty Power of God, hymn number 5151. Let us all sing. Magambot ha. Dalaygon og sinimbaho ng Dios nga naakas sa mga langit. Daghang salamat Amahan na ikaw nagauban nagabantay sa among matag usa gikan sa among pagpangatulog o ninidapit Amahan sa kabuntagon samtang kami Ginoo magapaminaw sa mga pulong labi na sa mga alawiton makapadasig sa among matag usa na mahimo o Dios namong masabtan ang mga mensahe sa yano na paagi Amahan aron Ginoo mahimo namong gabayan na samtang kami nagapaabot kanimo. Salamat Amahan na ikaw nagtuo sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Sige. Good morning, co-workers. Morning. Nag-introduce na si Pastor ganina, no? Or any from admin na kanang atong bago na program nag-suportahan sa admin is the Wednesday na to is more on sa atong eye care sharing mga co-workers. So, we will start it by, I'll be giving to you the overview of the patient experience because our hospital, because we at patient experience as part of the team of Adventist Hospital Davao, dili man mi isa ka department, no? Ang patient experience na akong i-introduce is gi-assign ni kami diha jud sa front line na pag-abot jud sa atong patients naagyoy mo atiman sa ilaha before sila makaadto sa step 1, step 2, step 3 sa OPD. OPD lang yun ang atong makater karon. Ang sa IPD is more sa ER naman. And then we are thankful to God na kani nga program bag-o lamang gyud siya sa una wala man gyud ni. So nag-start ni siya atong implement ang atong division of program about eye care. And this is mission enculturation sa tuwa as nasa healthcare ministry. And then pag atong share ko sa akong experience na assign ko ani nga area, wala jud ko no nagkamot jud ko ato unsaon nako pa pag analyze kung unsa gyud nga mas mapuslan pa jud ang atoang serbisyo diri sa healthcare ministry. So thankful kay ko nga na tagang chance nga naka-apil ta og nga meeting dito sa Thailand, no? Phuket, Thailand. And then dito na ko nakita gyud doon sa ka-importante siya nga program sa hospital para sa atong ministry. And then na-understand kung unsa ang katuyuan, and then after that, nadugangan pa rin isa ka seminar that is kanang lahi ito nga seminar ang sa tutong denomination sa ito our church, and then another seminar is dito sa Manila where kuanto siya patient experience summit siya, first time diri sa Philippines. O gato nakita na more on dili sila Adventist hospital, network hospitals. Apil ang Davao doctors diri sa Davao. Apil na sila. So, naa sila 27 hospitals nga nag-collaborate sila sa pag-improve sa patient experience. And then, nakita nato dito sa kaninga nga event, muna siya ang purpose sa kaninga network na gihimo sa mga healthcare diri sa Philippines. So, kato siya nag-center sa vital role in creating healing environment where patients feel safe, heard, and valued. Mao po na siya ang purpose sa ito supported by our Department of Health. That's why nga, ang ato ang survey karon na circulate throughout the hospital is from the DOH. And then that is client-centered na survey. And then ang atong mission pod guided by our God, no, who is the owner of this institution, mupod ang hatag na program. And then nasayad jud nga kapit gid babalik ang Ginoo, more nag-collaborate na gyud ang government, ang mga network hospitals, and with us
nga mawjud ang center to bring healing, fullness of healing. Muna siya ang ilang target to build stronger patient-provider relationship, improve communication and empathy across all touch points, integrate technology without losing the human touch, and create a culture of compassion, collaboration, and continuous improvement. So, same din siya sa atong mission sa hospital. Ang naka-advantage na yun sa ato address sa Adventist Hospital is dili gyud nato wala nato na neglect appeal gyud ang spiritual care sa atong patients. And with that, we are thankful na atong admin is supportive kaayo. So successful atong nakandak na our care sessions, and I know na naka-help dito sa ato ang mga different areas of responsibilities to maintain the harmonious communication with our clients, and that is Christ Healing Ministry. So, I will just introduce our team at the front line. We have Sir Dofrey, and our admin dyan na nagbutang siya no, sa front line niya. Pag first step pagit sa tungkayan, nanaday mo welcome si Sir Dofrey. Wala siya ang i-appoint na send sa Ginoo nga mo siya ang first Jude na na-assign na ng area. And blessed kayo itong mga clients with kay feel good nila na they are family. We are family at AHD. So makita na ito naman isuna, no? I-try ninyo observe ang work ni Sir Dofrey. It's din siya pag-smile pa lang niya, pag-open pa lang niya sa sakinan o pag-assist niya sa patient, naulian ang pasyente, nag-gaan na lang niya paminaw. And then, next to that, from Sir Dofrey, katong uban na dinigid niya mga cater tanan, no? Usually, ako ito mag-assist pa siya sa wheelchair, o iya dyan ang i-cater. And then, ang the rest is si Sir Manny ang magsala na dito sa frontline. So, si Sir Manny, dito na ginagawa siya i-position sa area, nga doon sa information. At dito yung first step nila. So, ang work ni Sir Manny is to help Jude sa mga new, mga inquiries, sa mga new patient. Then, ang ma-help ni Sir Manny is nakata siya o kanang sa process flow, no, nga iyang ma-assist ang patient. O mga inquiries, or pwede po nga dili mag-cater sa ato ang information, kay busy sila sa ilang mga online communication, si Sir Manny ang maka-help. So, mapamubo ang journey sa patient, kaya nagdali yun na sila, and then madali ang ilahang process sa ilahang pag-consultation. And then, si Sir Manny po, since naa siya opportunity nga makahatag, instead na itong by department maghatag o mga survey kung how's our services, si Sir Manny ang atong nahatagan chance nga siya na ang moduol dito. Kaya itong atong kuan is back-to-back yun siya nga survey, no? Taas-taas yun siya. So, paghatag ni Sir Manny ana o random lang ta sa OPD, 100 atong target in a month. And then, mag-take time pag ina siya nga, hatag ni Sir Manny, tapos balikan niya mga pila ka minutes. So, mo gina siya ang iyang himot. Pati ang IPD, kung for discharge na, ginavisit niya sa room, and then, balikan after pila ka minutes. So, aside, more on, diha na siya sa tubangan mag-assist para ang journey sa itong patient is ma-lessen o dali na mahuman ang ilang consultation. And then for my part also, atong i-ensure na usually yung diha sa may comfortable ang area sa atong OPD, una yung mga need na i-address. So, nag-facilitate ko ato sa EMD, nag-help kung sa'yo mabuhat, ma-provide dahil na to ang mga needs sa atong OPD. And then, ang sa IPD na to, kay ako medyo nang
kuha naman na siya sa room naman good na ato mo kung na-observe sa una kung sige kong sulod sa room lagi mga patient na marag sila gusto pa disturb ba marag lain nilang feeling na sige sulod so nag-focus na lang yun ta sa follow-up sa mga previous nga mga complaints nga, or mga concern nga naa sa makita na to sila mga feedback. So, i-ensure na siya na ma-address kaya. Tungkol po, ang atong EMD is gamay na po sila, di po sila daghan, so kailangan dyan ma-help sila nga ma-follow-up. And then, after mag-gather na to ang mga results sa feedback, no, ginapangayo ni Ma'am Ching kung more on staff or responsiveness. Padulong siya sa HR. Mo po na ang mandate sa TUH na padulong siya sa HR. Kaya mo na siya ang way nga makita sa ato ang HR. Unsa pa ang possible ng mga training nga idugang kung natay mga series of training para improvement sa ato ang services, skills sa atong staff. And then, with that, at patient experience, we always ensure na ang mga client is makita nila si Jesus Christ ang iyang pag-care just like sa iyang ministry ni Jesus Christ. And then, after this, wala siya feel creating healing environment where patients feel safe and heard and valued. And then, sa mga patient na siya, kisa may muhatag-ana nga service. So, customer service in every department, sila ang na-process, so sila ang mag-interact with patients, ang ilang services na naagid na ma-feel dun sa itong client ang safe and they are heard o kung sa itong ma-anticipate na to ilang mga needs and then valued po ang ilang time or sa banda diha nga needs nila while naa sila dito sa hospital. And then, with that, dili po na siya ma-provide sa atong mga workers, mga dear workers in the front line, di na siya ma-provide kung ang atong dear workers, wala po nag-atiman sila, ha. So, ang atong workers, that is the purpose of our I-Care for resources. In our healthcare manggod, atong resources, main jud is ang human or ang workers nato. So, di-ensure po sa admin nga ma-feel po ni worker na safe sila and heard po sila and valued po sila kung unsay mga experiences nila diha sa encounter with kay naman stressful nga kuan usually kay dahil yun na mga feelings atong patients. So care po di atong workers, that's why na supported jud sa admin nga naatay I-Care sharing para ma-refresh, ma-review yun ang ato ang katong standard jud nato unsaon nato pag-assess o pag-communicate with patient. Unsa ganito isay maka-remember kung pag-communicate nato sa patient, natay GPAT. So, muna siya itong i-share every Wednesday. So, pwede na ito i-start karon GPAT. And then, para di ta ma-miscommunicate sa ilaha. So, very important yun na siya. And then, next is kung naagi, di man nato ma-perfecta naagi gap. So, naagi tayo standard po na ma-follow mao gina siya ang mahatag resolution that is TARFAT. So, kailangan nandiyan nato siya na i-share and i-share with our co-workers unsay mga experiences nila, especially kung kanang every week or every Wednesday itong session. And then we have the Monday, Tuesday, fresh pa unsay mga experience na to encounter with patient, pwede na to i-discuss. And then, with the group, mag-sharing. And then, kung nag-lisod ato ang department or worker na unsaan siya pag-deal, so, maka-help po na to ang mga sharing diri na mabutangan siya script. Kay script naman ginang GPAT o TARFAT, no? Ato alam din na siyang i-maintain o always i-practice i-session. So, muna siya ang program sa atong admin karon. And then, nga po ko i-share na sa marketing department po,
muna siya nga giselect nga department na mooy ano sa atong division nga magdala sa market. Ay iyang i-market na is our mission excellence. So muna nga nag-conduct diri si Ma'am Grace. So dili daw mag-busy og market sa gawas kay kanang so sa atong market wala nato nakita ang sa sulod. So to follow na daw na ang gawas kay kung giunsa na to pag-care atong mga clients, sila naman na ang mag-market sa gawas. So muna siya nga guided juta by our God is the owner of this institution kung sa atong buhaton especially na these times nga hapit na gyud siguro daghan na gyud kayong souls nga ready or nag-need sa ato ang pag-reach out. So at this time, we'll give naman tayo 1, 2, 3, 4 nga group na maghatag lang to. Pila ka minutes na lang Pastor handle ang nabilin? At least nalang tayo 1 nga mabuhat nga kanang scenario good nga mahimuan na to og tarfan. Maghatag ko ani pang group 1, 2, 3, 4. 8:30. Sige kani gamay raman gyud ni I care sharing this day August 13 man ro no. Number 1 diri is share your experience after the I care sessions. Nga na-done, no? Application of GPAT and TARFAT kung na-apply ba. And then number 2 is ang time karon is 8 na? Okay. Sige, at ato na lang karon is or ang overview na lang atong ginahimo karon no, and then prepare lang ta next week. So kita nga mga workers kung naglisod jud ta og naagi mga times nga naay mga patients nga lisod i-deal, diri ginato na i-share sa atong mga session. And then mag-guide ta kay mahimuan jud nato na og script kay para next time kung naagid na ang mga klase sa client, so nanatay, di na ta maglisod o take care sa anang mga scenario. So next time na nato ni buhaton, sharing nato. So number 1, no, share your experience after the ICAR session. Then number 2 is identify at least one common or unresolved scenario in the department and make a TARFAT script. So, panitan sa billing. Lagi siya client kay anak yun ang mostly common nga mga kuan sa client. So, makahelp ang group nato, makahelp ang group unsan siya ang buhaton nga script na then nga naging siya mas smooth ang communication with our clients. So, thank you everyone and God bless us all. Prayer. Wala na. Oh, prayer sa. Closing song na ta for HD hymn and then closing prayer. I will do the closing prayer. Sunlight beams, a haven of healing, fulfilling hopeful peace. In the darkest river, our threads entwine, a journey of compassion, where hope and witness shine. God a healer, guided by sacred light, our God's grace reignite. To continue the mission and the peace that we bear. Happy
Yes.